So, ipe-play mo ko muna yung kanyang panawagan. Ito po. Ito ba yun? Ito yun. Palaki natin. Okay, ito. Benedict, may update na ba kung kailan sisimulan yung gagawing exploratory diving sa Taal Lake? Magandang gabi, June. Ayon nga kay Justice Secretary Crispin Remulla ay may inaantay pa silang detalye bago nga simulan itong exploratory dive sa Taal Lake. Kita mo na Ayon sa kalihim, kinakailangan pang maimapa, ma-schedule at ang pagdating ng mga gagamiting equipment mula sa Japanese government. Bukod dito, sinabi ni Secretary Remulla na may iba pang witness na dadalhin si alias Totoy sa DOJ upang makipagtulungan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. I would suppose so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Tsaka yan ang sinasabi namin sa mga na-involved dito. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. Okay ha, lahat ng mga pinapayuhan ko ang lahat na mayroon, kahit sabihin natin ugnayan o minsan may papel kayo sa buhay patungkol dito sa isabong, ay lumitaw na po kayo, pupunta na kayo, pwede magpasama kayo sa inyong abogado, or kung wala kayong iba mapagkatiwalaan, ay marami namang iba. Kung walang-wala talaga, pwede naman tayo magkipag-ugnayan kay Secretary Remulla para dyan. At pakinggan nyo kung paano. Kasi the only way na mawala kayo sa tinatag na konsensya na babagabag sa inyo, at the same time, mas malakas ang chance nyo na hindi makukulong, makipagtulungan kayo at pumasok kayo bilang state witness. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn-out case, and the earlier they come in, the better. So yan. Nakahanda umano mga witness na ito na magpatunay sa ginawang pagpatay ng sinasabing Alpha Group. Kasi ano yan hindi lang siya Alpha Group Meron pa raw siya hanggang Delta Group Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. So sa isabong, ang Alpha Group yung pinakamalaki ang share na income. Tapos kung kasama dyan si Dondon Patidungan at saka si Gretchen, malaki ang kinikita nila. Sa Bravo Group siguro pangalawa, saka Charlie Group pangatlo, at pang kinakamababang kita, yan yung Delta Group. Tingin ko lang Grabe to, corporate na corporate to. Corporate killing. Oh yes, iba-iba. Merong negosyante, merong mga government functionaries, iba-iba. Basta sabi nga, ang latest namin, there was up to a Delta Group existing within an income bracket. Ayon pa kay Remulla, natukoy na rin nila ang may-ari ng palaisdaan kung saan dinala ang mga sabongero bago patayin. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Grabe Yun, bukod nga sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sinabi ni Secretary Remulla na tutulong na rin ang Mines and Geosciences Bureau para nga sa sonar device o sonar equipment para gamitin dito sa paghahanap sa mga sabongero. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. So yan po yung very short na presentasyon natin. Siyempre may dadagdag lang tayo, si Sir Villamin. Ipaliwanag mo, Dr. Toto, kung sino, paano binabayaran ang mga nanalong posta sa isabong ni Atong Ang. Ganito po yun. Yung isabong pala noong araw, nung may isabong pa ito, dinadaan po nila sa GCash. Pag binuksan mo po yung GCash mo,
meron ka makikitang menu, isa doon isabong. At kung gusto mo tumaya sa isabong, i-click mo lang, magta-top up ka lang doon, ibig sabihin top up, pag pumundo ka, at sasali ka na. So, ibig sabihin kahit nakahiga ka sa kama, ay pwede kang sumali sa isabong, pwede kang tataya. At pwede kang mananalo o hindi. Kaya nga, nalaman ko yan, nagkikwento sa akin kasi yung bayaw ko. Yung bayaw ko natalo to 1,000,000. Wala siyang ginagawa dyan, kahit nakatulog siya sa gabi, hindi siya makatulog, halos bumagdamag, ay nagsasabong na lang siya kahit nakahiga. Ganun po. So, matataya ka dyan, merong papasok sa iyo, yung balik sa iyo yung pera mo kung may panalo ka. So, ganun pong isabong. So, ngayon, ang industriya ng isabong, para manatiling malakas sa panahon po ito ng COVID, ay kailangan po na yung mga mananaya ay hindi mo dinadaya. At para malaman mo hindi dinadaya ay kailangan ay siyempre yan lamang ang pamamaraan para marami ang sasali. At umaabot ka po sa 2 billion daw no kada araw ang pasok ng taya sa kasagsagan noon. So ngayon maraming mawawalan ng gana na tumaya pag makita nila na merong daya. O kung tanong niya saan nanggagaling, kanino nanggaling ang pera, ganito po yung Cesar Villamino. Pag gusto mo maglaro ng isabong noon, magpupundo ka. Mula sa FGCash mo, pupunduhan mo yung isabong, magta-top up ka. Tapos pag tumaya ka, doon mo kukunin sa pundo mo ang taya mo. At kung manalo ka, doon sa pundo account mo, ay babalik, ibibigay sa iyo ang bayad kung panalo ka. Ganun po yung isabong. So napakadali. At dahil napakadali, ang ginagawa ng mga nagtutupi ay sila po yung sumasali sa derby. At ang style kasi nitong isabong na to, may derby at may premyo. Tapos ang magbibitaw ng mga manok, may kani-kanyang mga entry. Tapos ang mga sumali sa derby ay parang sinasadya nila matalo ang manok nila at tapos magte-text sila sa mga kasama at magtataya sa kalaban. So ganun po yun yung nangyari sa TUP. So sabi ng Emilia Salinas, nadamay lang talaga ang iba dyan. But before that, they didn't think twice about this, that the latter is contra litero. In fact, considering a heinous crime committed. Yun nga po ang nangyari, no? Nagsimula ito sa panggigigil ni Atong Ang, bakit marami ang nandadaya sa sabong. Siyempre, ang gusto niya fair ang laban, kung sino man may tataya, dapat maka-expect na patas ang laban. At ganun din po ang mga isabong nila ni Bong Pineda, ni Patrick Antonio, ni Arnie Teves, saka yung isang mayor, at saka kay Camilo Casculan. So, ganun po ang sistema ng sabungan nung araw na kailangan siguraduhin nila na walang daya para marami ang tataya. So, sabi ni Pastor Rodi Rabi, Dr. Kausing, tama ang salita ng Diyos. Lahat ay may katapusan. Walang permanente sa mundong ito. Ito na po yun ang katapusan ni Atong Ang. Okay? Hanggang dyan lang tayo at maraming salamat po sa inyo at pakishare-share. Pero may pakiusap lang po ako. At tulungan nyo naman ako na mabigyan nyo ako sa GCash ko, sa aking Maya, sa PayPal, sa Palawan Pay, sa PayPal, totokausing@yahoo.com at saka sa BDO at saka sa PNB na para sa pambayad ko sa co-warranto na kaso na isasampa ko laban kay Erwin Tulfo. Kasi ang problema ko sa co-warranto na yan, isasampa ko sa Senate Electoral Tribunal at ang singil ng Senate Electoral Tribunal ay 50,000 kada ang filing fee. Tapos may dagdag pa na 10,000 na tinatawag na deposit fee. So sana matulungan nyo ako at pakishare-share na lang ito at sana dadami pang komunidad natin kasi sa mga adikain natin na magaganda ay dito magsisimula ang magandang kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat.